Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig. Napakarami, gaya ng ating binanggit, napakaraming nag-aaral ng Bible. Pero papaano nila ito ini-interpret? Ayan. Maaari po sa unang banda, ang Bible po ay may kinalaman po yan sa kaligtasan. Ikalawang Pedro sa Kapitulo 3, ayan, ano po natin? 2 Peter chapter 3, verse 16 at 17. Ayan. Diyan muna sa inyong salin, kung ano man ang salin meron po kayo. Ayan. Okay, mamaya Sister Vanessa, Sister Vanessa family, at ganun din si Chill family, magandang hapon dyan. Ayan, mamayang gabi meron tayong study. Ayan. At inyong aariin ang pagpapanuhod ng ating Panginoon. Okay, teka. 16. Tama ba? Ayan. Hanggang 17, Madam Chengen. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Nagaya rin naman na kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Yun. Napansin po ninyo yung salita ni Apostol Pedro. Totoo naman po na mayroong mga salita, may mga sulat, may mga word, may mga salita sa loob ng Biblia na hindi kararakang mauunawaan. Ayan, no? Hindi kararakang maiintindihan. Kaya alam po ninyo, ang pag-aaral ng Bible, ito po ay nilalaki pa ng isang panalangin na mayroong mabuting mitiin at mabuting layunin sa pag-aaral ng kasulatan. Kasi tama, sasabi ni Apostol Pedro, na mayroong mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng iba, no? Na walang tiyaga, na gaya ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak din nila. O kita po ninyo? Kaya kung mayroong mang nag-aaral ng salita ng Diyos, at kung papaano ito ini-interpret Mami Yoli Ortega, ano po? Ay talaga pong ikapapahamak nila. Verse 17, tuloy po natin. Ayan, verse 17 ng 2 Peter. Tinignan natin yung verse 16, verse 17 po tayo. Kaya nga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Biro po ninyo yan. Diba? Mag-iingat tayo. Baka sa sobrang pagtsatsaga natin, sa ating marubdob at pagnanasang matuto at makatuklas ng mga katotohanan, ang sabi, mag-ingat tayo at baka merong mag-interpret nito, nang hindi tama, ay baka tayo maligaw dahil sa ating sariling katyagaan. Sa ibang termino ng Bible, halimbawa, babasa tayo ng Magandang Balita, Biblia. Doon sa Kapitulo 3, talatang 16 ng aklat ng Ikalawang Pedro, tignan natin ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Ayan, tingnan po natin. Verse 16. Ayan. Sa lahat ng sulat niya, tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, ano pat ipinahahamak nila ang kanilang sarili. Ayun, pwede naman palang ang Biblia, ang kasulatan, ay pwede kang ipahamak nito sa paanong paraan kapag mali ang pagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat sa loob ng Biblia. Sa tiyaga-tiyaga,
O, sa iyong pagsisikap na mag-aral, maaaring pinagpupuyatan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang sabi dito ng ating pag-aaral ay maaari kang ipahamak nito. Bakit po? Dahil sa pagbibigay ng maling interpretation, maling pagbibigay ng kahulugan. Tingnan pa natin sa isang salin na ang salita o ang bagong ang Biblia. Tingnan po natin kung merong salin. Tingnan pa natin. Gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat, ay sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, na doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayan. Nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ano po? UC Gray Salvilla. Ayan. O, nakita po ninyo ang Biblia na nagtuturo ng kaligtasan, pero pwede ka rin pala nitong ipahamak. Ayan. Inuulit ko po, ang Biblia, ang topic, ang paksa ng pinag-uusapan dyan ay may kinalaman po sa kaligtasan. Pero ang Biblia ay pwede ka rin po nitong ipahamak. Gaya ng sinasabi ng 2 Pedro sa Kapitulo 3, talatang 16. Ang iba ay binabaluktot, ang iba ay nagbibigay ng maling pakahulugan. Sabi doon sa ambagong ang Biblia, sa kamagandang balita Biblia. Tinawag naman natin itong ang salita ng buhay. Ano naman kaya ang sinasabi diyan? Ayan. Meron ka ba salin? Ito na po. Dito po sa 2 Pedro, sa salita ng buhay, talatang 16, ganito ang nakalagay. Ayan. Iyon din ang sinabi niya sa lahat ng kanyang mga sulat. Binabanggit niya ang mga bagay na ito. May ilang bagay siyang sinabi na mahirap unawain. May mga mangmang na pumipilipit. Ayun. Sa mga iyon, gaya ng ginagawa nila sa iba pang mga kasulatan, dahil dyan, mapapahamak sila. Klaro ang Bible. Di ba? Magtuturo sa'yo ng kaligtasan ng Biblia, pero ipapahamak ka din ito. Pagka pinipilipit mo yung tamang interpretation, binabaluktot mo ang tamang kahulugan, ayan, ay mapapahamak ka nga nito. Yan. Kaya mag-ingat, sabi ni Apostol Pedro, baka sa ating pagtsatsaga sa pag-aaral ay baka tayo ay mailigaw. Ayan. Ano pa ang sabi dito sa ang salita ng Diyos? No, merong binabaluktot, pinipilipit, ano pa? Yan, nagbibigay ng maling pakahulugan. Dito naman sa ang salita ng Diyos, sa 2 Pedro, ayan, 3:16. Ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling pakahulugan ng mga mangmang at may hina sa pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Ayun. Kaya dito sa ating pag-aaral, napaka-importante talaga na tamang paliwanag, tamang interpretation, tamang pagbibigay ng kahulugan sa mga tala ng Biblia. Ayun, pagkatapos po ninyong maintindihan, pagkatapos ninyong mapakinggan, yung sulat ni Apostol Pedro na may mga hirap sa ibang kasulatan na may hirap unawain, kaya lang ang iba walang tiyaga. Ang ginagawa nila, binabaluktot. Ayan. Ano pa? Binibigyan ng maling pakahulugan. Ayan. Ano pa? Iniiba nila yung pakahulugan ng salita. Kaya sabi sa atin ng Biblia, sa sulat ni Apostol Pedro, ay ikapapahamak din nila. Sila na ang magpapahamak sa sarili nila. Sabi doon sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, samahan po ninyo ko. Napaka maganda itong ating pagtatalakay para magkaroon tayo ng pag-iingat at pagpapahalaga kung paano ini-interpret
yung salita ng Diyos. So halimbawa, kuha tayo ng isang tala. Sabi kasi, kung papaano nila ginagawa sa ibang kasulatan, kung papaano yung may mga kasulatan na mahirap unawain, ay binabaluktot, binibigyan ng maling pakahulugan, gaya ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. O halimbawa, punta tayo doon sa papaano ba nila ini-interpret. Tingnan po ninyo. Ito'y ating karanasan sa pakikinig sa isang programa ng Debaters Convention. Nang minsan ay tanungin ni kapatid na Camacho ang kanyang kausap na Baptist. Ayan. Pasensya na po kayo sa aking programa kung bumabanggit man ako ng mga reliyon, bumabanggit man ako ng fellowship, bumabanggit man ako ng iba't ibang samahang pananampalataya, sana po ay maunawaan po ninyo ko at maintindihan kasi po ito isang pag-aaral. Hindi ito parang pangbabatikos, panlalait ng relihiyon. O ano man ang inyong sinasamahan, ay ito po ay study. Pastor Chico, magandang hapon sa inyo. Ayan. Kaya sabi sa atin ng Biblia, kung papaano mayroong mga salita na mahirap unawain, ay isinisinsay, binabaluktot. Ayan, binibigyan ng maling pakahulugan. Ito po yung isa sa aking napanood at isa sa aking napakinggan. Ang sabi ni Brother Camacho, ano ang masasabi mo rito doon sa Kapitulo 10 ng aklat ng Apokalipsis? Okay, tingnan po ninyo, Apokalipsis 10, dito niya tinanong, ayan, ganito po ang pagkakabanggit. Chapter 10 ng Apokalipsis, simulan po natin sa 9 and 10. Ayan. Verse 9 and 10. Ayan. Ito po yung, abangan po ninyo yung tanong na ito at sa inyong pagbabasa. At ang pinag-aaralan natin ay papaano ini-interpret, papaano bibigyan ng tamang pakahulugan ang mga salita ng Diyos. Ayan. Ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanya sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papapaitin ang iyong tiyan, datapot ang iyong bibig ay magiging matamis gaya ng pulot. Verse 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. At ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Yan po ang ginamit ni kapatid na Camacho, Nanay Adelaida San Juan. Doon po sa isang samahang pananampalataya, kung tawagin po ay Baptist. Nang tanungin po ito ni kapatid na Camacho, ito ano ang masasabi mo, yung bang pagkain ng aklat ay simboliko o ito'y literal? Alam po ninyo, para hindi ito chismis, balikan po ninyo yung programa ni kapatid na Fernando Camacho doon sa ampaksa nila yung tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Ang sagot dito ng Baptist ay pwede naman kainin yung aklat. Ayan. Pwede raw, hindi na kailangang ipaliwanag, kundi pwede naman kainin yung aklat. Ayan. At sumunod na tanong dyan, kung ano ang kanilang interpretasyon, ano ang kanilang pananayuan dyan, ay alam ninyo, De La Serna and Lisel, ay paiwas na. Kayo na po ang manood niyan. Doon sa programa ni kapatid na Camacho, ang paksa niyan ay tunay na iglesia. Alam mo ba ninyo, ito ang tanong natin. Isa ito sa pag-i-interpret na kailangang maunawaan pagdating sa aklat ng Apokalipsis. Alam niyo, sino po? Kayo po ang aking tatanungin. Kayo po halimbawa nakabasa ng talata ng Kapitulo 10 ng aklat ng Apokalipsis at pagkatapos ay nabasa niyong kainin ang aklat. Kayo ba nasa isang maayos na kaisipan? Makukuha ba ninyong kainin ang aklat? Di ba? Sino na po ba ang sumubok na kumain ng aklat? Pagkatapos ng kainin niya ang aklat, ang panlasa niya ay matamis. Di ba? O sino po? Meron na po bang sumubok niyan? At masasabi niyo, ay, matamis pala yung aklat. Subukan niyo kung matamis nga. Di ba?
O pagka ganyan ang pag-i-interpret, ay maliligaw po kayo. Pag ginawa po ninyong literal ang pagkain ng aklat, ay maliligaw nga kayo. Biro nyo kayo ay nasa maayos na kaisipan, tapos kakain kayo ng aklat at ang lasa, matamis. Di ba? Ako kahit hindi ko pa nakakain ng aklat pag nagbabasa yun, pag madikit yung pahina, ano ginagawa nyo? Di ba nagbabasa kayo ng laway? Di ba? Ngayon, pag nabasa nyo ng laway, yung daliri at pabuklat nyo ng notebook, ano aklat, pag nalasa nyo, matamis ba? Di ba? Kayo na mas mismo matamis ba yung aklat? Di ba? Sa akin, mapait Mapait yung aklat pag tinikman ninyo Diba? Magandang hapon, kapatid na Camacho. Ayan. Diba? Jason XD. Sino yung nasa maayos na kaisipan na mabasa yung Apokalipsis 9, na kainin mo yung aklat? Tapos ang lasa, sabi ng Bible, ang tamis. Yan, ang tamis Diba? Tapos pagdating sa loob ng tiyan, abay, ang pait. Ako kahit hindi ko pa natitikman ng aklat, hindi namang matamis yan Diba? Kaya tama si Apostol Pedro. Merong mahirap na unawain sa ilang mga kasulatan na kanilang binabaluktot, binibigyan ng maling pakahulugan o katulad nito. Diba? Napaka-symbolic niyan ngayon, kaya tama si Pedro. Ano sabi ni Apostol Pedro? Ganon din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Hindi ko katakataka. Hindi ko katakataka. Bakit? Yung pangitain ni Apostol Pedro, isa pong simboliko yun. Ginawang literal. Nakikataka-taka kita nyo sa halip na hindi pinakakain ang ginawa nila. Kinakain. Yan na naman tayo, di ba? Kaya tama. Kaya ang Bible, nagtuturo sa'yo ng kaligtasan, pero ito'y may papahamak ka rin. Bakit? Kasi mali ang pagbibigay ng pakahulugan. Ang iba ay, sabi nga, binabaluktot pa, sabi ni Apostol Pedro sa ibang salin. Kaya, naku po, sabi ni Apostol Pedro sa verse 17, ay mag-ingat kayo, baka sa inyong katyagaan, kayo maligaw. Di ba? Kaya maingat ang pag-aaral ng Biblia. Biro niyo yun, 2 talata pa lang tayo, kung paano nila ini-interpret. Hindi ba sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Mga Gawa? Yun ay panaginip, yun ay pangitain. Ginawa naman ng iba rito, literal. Naligaw na kayo. Di ba? Kahit si Pedro sa pangitain, hindi nga kumakain kayo gising na gising, kain naman kayo ng kain, di ba? Si Pedro nga hindi kumain Kaya tama si Apostol Pedro. Ayan. Hindi kataka-taka. Ganun din ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. Di ba? Ano pa? Tingnan po ninyo. Yung pagbibigay ng maling pakahulugan sa loob ng Biblia. Alamin natin. Ano nga bang ibig sabihin nung sabi kay Juan, kunin mo yung aklat, kainin mo. Matamis sa iyong bibig, pagdating sa loob ng tiyan, mapait. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kainin o pagkain? Ayan, tingnan natin. Bubuklat muna ako ng Bible, Tingnan natin muna dito sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Ezekiel. Ayan. Tingnan natin. Chapter 3 ng Aklat ng Ezekiel. Verse 2, 3 at 10. Ayan. Okay. Para maintindihan po ninyo, hindi literal yung pagkain ng aklat sa Apokalipsis 10. At hindi rin literal na pagkain doon sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Gawa. Tingnan po ninyo. Pareho pong vision yun, parehong pangitain. Parehong pinakakain sa pangitain, Tingnan po ninyo. Okay. Sabi kay Juan, kunin mo yung aklat, kainin mo, at matamis sa iyong bibig, pagdating sa loob ng iyong tiyan, papait. Ayan. Sa pangitain kay Pedro, sa Kapitulo 10, ang sabi sa pangitain, Pedro,
magtindig ka, magpatay ka, at kumain. Ayan, parehong nasa vision. Ayan, ngayon, ano ang ibig sabihin ng salitang kumain o pagkain? Chapter 3 ng Ezekiel. Simulan natin sa 2 hanggang 3 at 10. Ayan. Sa gayoy binuka ko ang aking bibig at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Ayan, yung scroll, yung kasulatan. Ayan, pinakain. Verse 3. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan, busugin mo ang iyong bituka ng balumbong ito, na aking ibinibigay sa iyo. Nang magkagayoy, kinain ko, at sa aking bibig ay naging parang pulot at katamisan, o sa katamisan. Ayun, ganda naman ng pagkakabanggit ni Prophet Ezekiel. Kinain din niya yung aklat at naging pulot sa katamisan sa talatang 3. Pareho ni Juan Revelador. Kinain, matamis. Anong ibig sabihin yan? Tuloy tayo sa talatang 10, verse 10. Bukod dito'y sinabi sa akin ng anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso at dinggin mo ng iyong mga pakinig. Ayun pala ang ibig sabihin. Napansin ninyo sa ating pag-aaral, yung palang pagkain, ibig sabihin, tanggapin mo. Isa pa, tingnan natin ha. Isa pa. Balikan natin yung istorya ni Kristo at yung babaeng Samaritana. Ayan, alam naman ninyo yung kwento ng Samaritana kapatid na Randy Guab, yung panahon na si Kristo'y nauuaw, umingi siya ng tubig. Madali sabi, binigyan siya ng Samaritana. Ay yung mga alagad sa panahon niya, pumunta ng store, pumunta ng palengke, para bumili ng tinapay. Ayan, para maunawaan po ninyo yung kapitulo 10 ng Apokalipsis, saka kapitulo 10 ng Aklat ng Gawa, na madalas binibigyan ng maling pakaulugan ng mga walang tiyaga na gaya ng ginagawa sa ibang kasulatan sa ikapapahamak din nila. Tingnan po ninyo. Yun, binigyan siya ng tubig, pagkainom ng tubig, maya-maya dumating ang mga alagad. Nakita nilang nakikipag-usap yung si Kristo sa Samaritana. Ayun. Ngayon, niyaya ngayon ng pumain ng tinapay ang mga alagad. Si Kristo. Tingnan natin para hindi tayo magkamali. Chapter 4 ng John. Mo nga, Sister Chin. Ayan, para hindi tayo magkamali, makita natin. Ayan. Dito na, tingnan natin yung binigyan na siya ng tubig, umalis na yung babae. Dumating ngayon na ang mga alagad. Ito po tingnan natin sa verse 30, chapter 4, verse 30, hanggang sa 34. Ayan, 30 hanggang 34, chapter 4 ng John. Ayan. Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. 31. Samantala ipinamamanig sa kanya ng mga alagad na nagsasabi, Rabay, kumain ka. Yan, sabi sa kanya. Datapot sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Verse 33. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ayun, napansin po ninyo dito sa tagpong ito ng pag-uusap, kung papaanong sinabi kay Pedro, Pedro, magpatay ka at kumain. Yun po ay nasa pangitain, hindi po literal. Papatay si Pedro, kakain. Ano ang ibig sabihin nga ng pagkain? Kasi nung kumakatok na yung 3 tao sa pintuan ni Pedro na sinugo ni Cornelio, ang sabi ng Holy Spirit, huwag kang tumanggi sa kanila, sumama ka. Yan ay nasa kapitulo 10 ng Aklat ng Gawa, magmula sa talatang 15, patuloy hanggang sa makarating sa talatang 34. Mahaba lang kung iisa-isahin pa natin.
Ang ating puntos dito, papaano ini-interpret, papaano binibigyan ng kahulugan na ang Bible din ay sumasagot sa tamang pakahulugan. Napansin po ninyo, Madam Malu Armides Ads Oleg, ayan, magandang hapon po sa inyo. Ayun po, kaya marami ang nagbibigay ng maling pakahulugan sa Kapitulo 10 ng Aklat ng mga Gawa, na kasaysayan po ni Apostol Pedro sa pangitain na binigyan po siya ng isang malapad na kumot na sari-saring hayop ang naroroon. Kay malinis yan, kay marumi po yan, magkasama po yan sa kumot. Kaya nung sabihin sa pangitain, Pedro, magpatay ka at kumain. Ay, anong ibig sabihin ng kumain? Ayun na nga. Ibig sabihin, yung inutos ng Holy Spirit ay tinanggap ni Apostol Pedro. Sinunod niya yung tagubilin ng Holy Spirit, gaya ni Kristo. Ang pagkain ko, John chapter 4, verse 30 hanggang 34, ang pagkain ko ay pagganap ng kalooban ng nagsugo sa akin. Ganyan po ini-interpret ang Bible. Ayan, meron na tayong dalawa, ano po? Yung nasa Apokalipsis 10, symbolic po yun. Ginawa ng Baptist, pwede yung kainin ng aklat. Aba, kayo na lang kumain ng aklat. Di ba? Biro mo sa kayo nakakita ang aklat na kahit nga ito'y lawayan mo eh. Pag madikit yung pahina, lawayan mo. Tapos buklatin mo kung matamis nga, lasahan mo. Ay, pait-pait niyan. Pero sabi na Apokalipsis 10, ang tamis. Yeah? Pero pagdating sa belly, pagdating sa tiyan, ay, sa abdo mo, ay, anong lasa? Mapait, di ba? Kahit lagyan mo ng asukal yan, ililitaw pa rin yun na mapait eh. Di ba? Kaya naku po, yan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang